Hello mga mare! Welcome to my mini vlog! Gandang araw mga mare, ang dami nang nagre-request sa inyo ng pa-house tour, kaya eto na nga, pagbigyan ng hilig at ng walang ligalik. Hindi pa talaga to mismong tapos na tapos at medyo makalat pa rin talaga, kaya kung anumang madatnan yung kalat dito ay pagpasensyahan nyo na lang muna. So ayan, at hindi pa rin tapos gawin yung bakod namin, tapos dito naman sa harap ng bahay ay patatambakan pa rin namin yan. Patatambakan pa namin to ng ganito kataas dito sa kahoy na to mga mare, kapantay niyan hanggang dun sa unang baitang ng hagdan. Importante din kasi talaga sa amin yung mga suggestions nyo, at dahil may mga nagsasuggest nga na pangit daw yung 3 steps ng hagdan, kaya ayun, at patatambakan na lang namin para maging 2 steps na lang siya. Dadeta naman yung sa kabilang side ng bahay, nag-aasinta na rin sila ng bakod dyan at medyo makalat pa rin talaga. Dadeta naman yung ceiling dito sa may terrace namin mga mare, isa din talaga to sa mga favorite part ko dito sa bahay, tapos sobrang ganda din nga ng ilaw niyan tuwing gabi. Nagpalagay din kami ng cob light dyan sa ceiling ng terrace, tsaka ng ganitong 2 solar light sa magkabilang poste, at ayan, ganyan nga yung itsura niya tuwing gabi. Tapos yung tiles naman dito sa may terrace, matte yung nilagay namin dyan para kahit mabasa siya ng ulan, hindi siya masyadong madulas. Tapos pagpasok naman ng bahay, bubungad kagad dito sa may pinto yung sala set namin dyan na nabili namin sa John & Carl. Gandang-ganda din talaga ako dito sa sala set namin mga mare, dahil saktong-sakto lang yung size niya dito sa sala. Tapos etong ilaw naman, na-order ko lang yan online. Then katapat naman ng sala set, andyan yung lagayan namin ng TV, at binabalak namin dyan na pagawan pa siya ng TV console. Grabe mga mare, hanggang ngayon hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Parang kailan lang kasi nagdidikit lang ako ng wallpaper dun sa bahay namin sa Maynila, pero ngayon eto, at meron na tayong ganitong bahay. Dito pala sa may likod ng sofa, ay palalagyan pa rin namin yan ng partition dyan. Ito namang dining table namin, pinagawa lang namin yan, mahogany yung kahoy niyan, kaya medyo may kabigatan talaga siya. At lahat ng ilaw na ginamit namin dito sa bahay mga mare, in-order ko lang yan lahat online, mapuwera lang sa mga pin light. Etong plastic na mesa, saka yung mga upuan, tatanggalin pa din yan dyan, dahil maglalagay pa rin kami ng upuan dito sa may bar counter. Simple lang naman tong bar counter namin mga mare, tapos palalagyan ko pa rin yan ng fluted panel dito sa may bandang harap. Kuha ko lang yung design ng bar counter sa Pinterest, at eto na nga ang magiging trono ko mga mare, ang aming kusina. All white talaga yung pinili kong kulay, dahil gusto ko talaga yung ganito, yung malinis at maliwanag siyang tingnan sa camera. Etong ilalim ng bar counter, pinasadya ko talaga na ganito yung design para malagyan pa rin ng drawer tsaka ng cabinet dyan sa ilalim, para hindi naman sayang yung space. Diba, at pwede pa itong mapaglagyan ng mga abubo tsaka ng mga iba pang gamit dito sa kusina. Dito naman sa ibabaw mga mare, merong maliit na space na pwedeng paglagyan ng iba pang mga kitchen appliances. Then dito naman yung lutuan namin. Nakakatawa lang din dahil ang laki-laki na ngayon ng space na gagalawan namin dito sa lababo kung ikukumpara nga yung lababo namin dun sa Maynila. At mas lalo na rin nga akong gaganahang maghugas ng plato ngayon mga mare, dahil ganito na nga kaganda yung gripo namin ngayon. Grabe talaga yung mga pangyayari, sobrang nakakagulat talaga. Dati-rate, pinapangarap ko lang talaga magkaroon ng ganitong lababo. Sobrang nakakataba lang talaga ng puso, dahil eto, at unti-unti na naming natutupad yung mga pinapangarap lang namin noon. Then eto naman nga pala yung space na paglalagyan ng ref, at ayan, ang ganda ng tanawin natin dito habang nagluluto-luto tayo dyan. Then eto namang kitchen cabinet namin mga mare, gawa sa aluminum at glass na tong pinakabit namin, dahil mas magtatagal daw yung ganito kaysa sa kahoy. Napaka-spacious ng loob niyan, kaya siguradong kasyang-kasya lahat ng mga gamit ko dito sa kusina, baka nga maluwag pa. Tapos ang ganda rin nga lahat ng pinto niya mga mare, dahil naka-soft close na rin yan, at dahan-dahan siyang sumasara ng ganyan. Ang problema ko na lang ngayon dito ay kailangan ko na talagang bumili ng hagdan ngayon, dahil sobrang taas nga niya. Then nandito naman sa ilalim na cabinet yung lagayan namin ng mga kutsara, tinidor, ng mga baso, tsaka ng mga plato. Isa din kasi talaga to sa dream ko mga mare, yung magkaroon din kami ng ganitong lagayan ng plato, yung hinihila-hila lang ng ganyan. Hindi pa nga pala tapos gawin yung mga cabinet dito sa ilalim, dahil lalagyan pa rin yan ng partition tsaka ng sahig sa ilalim. Then katabi naman ng lagayan ng mga plato at baso, etong lagayan ko ng mga kasirol at kawali. Kung sa Maynila nga, dun sa ibabaw ng ref ko lang nilalagay lahat ng mga kawali ko. Ngayon eto, at maitatago ko na sila ng mas maayos. And etong kabilang cabinet naman, hindi pa rin yan tapos, palalagyan ko pa yan ng layer dyan tsaka ng partition sa gilid para mapagpatungan ko pa rin ng mga kasirola. Tapos nagpalagay din ako ng organizer dito na lagayan ng mga condiments para hindi rin sila palaging pakalat-kalat. Kasi ito naman yung lagayan ng tangke ng gas, hindi pa rin yan tapos, dahil lalagyan pa rin nila yan ng screen dyan para may ventilation. At sa mga nagtatanong din nga pala kung nakapaglipat na daw ba kami ng bahay, hindi pa po mga mare, dahil tatapusin pa rin muna namin yung school year ng mga bata. Kaya baka after pasukan pa kami makapaglipat dito, by month of April na lang naman yon, kaya konting panahon na lang din naman yung hihintayin natin. Pero every week naman mga mare, umuwi-uwi kami dito, kaya kahit paano makakapag-video-video pa rin tayo dito ng konti. At BBT din ko muna kayo dito. Sorry na agad-agad. Abangan nyo na lang ang part 2 ng ating pa-house tour, bedroom at CR reveal naman tayo. Paano mga mare? See you again sa next vlog. Good night na muna. At ayun lang muna ulit for today.